Bakit ang sakit ng ulo ko? Ano ba nangyari? Agad na napaupo ang dalaga mula sa pagkakahiga. Minasahe niya pang kanyang ulo at nilibot ng kanyang mata. Halos mahulog siya sa kama nang mapagtantong may kasama siya. Anong? Sino? Hindi yan na ituloy ang dapat nasasabihin na makita kung sino yon. Sir Miguel? Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na napatayo para magbihis. Pero bago pa man siya tuluyang makaalis, ay narinig na niya ang boses ng lalaki. Saan ka pupunta? Sir, pasensya na po. Hindi ko po alam kung bakit tayo magkasama ngayon. Wala po akong maalala. Ako rin, I don't even know why I'm here. Dahil doon, ay nagkasundo ang dalawa na wala dapat makaalam sa nangyari. Kaya sa sumunod na araw, nagtaka ang lahat na makitang tila naging close ang dalawa. Pagdating sa opisina kinabukasan, pilit na iniwasan ni Crystal ang tingin ng lahat. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanya, parang may mabigat na lihim na nakaatang sa dibdib niya. Kalma ka lang, walang dapat makaalam. Pero tila hindi ganun kadali. Pagpasok niya sa kanyang cubicle, agad niyang napansin ang presensya ng kanyang boss. Nakatayo si Miguel, tahimik lang, pero seryoso mukha habang nakatingin sa kanya. Crystal, may office, now. Napalunok ang dalaga. Po, sir. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang sinara ang pinto. Tahimik, mabigat, parang anumang oras ay may sasabog. May naalala ka na ba? Wala po, sir. Hanggang ngayon blanco pa rin. Napabuntong hininga si Miguel saka napahawak sa sentido niya. Same, pero may isang bagay akong sigurado. Ano po yun? Hindi tayo basta-basta mapupunta sa ganung sitwasyon kung wala nangyaring kakaiba. Napatigil si Crystal. Ibig sabihin, may gumawa nito sa atin? Posible. Sandaling natahimik ang dalawa, ramdamang kaba at takot. Sir, kung totoo po yun, delikado po tayo. Exactly. Kaya simula ngayon, you stay close to me. Nanlaki ang mata ni Crystal. Sir, baka po mag-isip ng iba yung mga tao. Let them. Lumapit ito ng bahagya, sapat para maramdaman ni Crystal ang pasensya nito. Mas importante ang safety mo. Hindi na nakasagot si Crystal. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya kundi kakaibang init sa dibdib. Pero hindi niya alam, sa likod ng lahat ng ito, may isang pares ng matang lihim silang minamasdan. At hindi ito masaya sa pagiging malapit nila. Araw-araw na silang halos magkasama, kaya mas lalong nagtakang ilan. Mula umaga hanggang uwian, lagi nang may dahilan si Miguel para ipatawag si Crystal. Minsan meeting, minsan urgent report, minsan wala namang malinaw na dahilan. Sa office, hindi na normal yan araw-araw na lang. Ani ng isang empleyado. Baka naman favorite employee. Sabi pa ng isa. Favorite? Sure ka? Saad ng isa pang empleyado. Napayuko si Crystal habang naririnig ang usapan. Pilit niyang binabalewala pero unti-unti na siyang naapektuhan. Kilan ko na talagang umiwas. Sa loob ng office ni Miguel. You're late. 3 minutes lang po yun, sir. Still late. Napapikit si Crystal, pinipigilan ng sarili. Sir, kung may papagawa po kayo, sabihin niyo na lang po, sit. Sumunod siya pero halatang may tensyon sa pagitan nila. You've been avoiding me again. Hindi po, stop lying. Natahimik si Crystal. Did I do something wrong? Napatingin siya kay Miguel at doon niya nakita ang kakaibang ekspresyon nito. Hindi galit, kundi parang may hinahanap na sagot. Sir, hindi po pwede to. What part? Lahat. Tahimik. So what do you want me to do? Bumalik tayo sa dati. Dati? Lumapit siya ng bahagya, nakasandal ang kamay sa mesa. You mean, pretend nothing happened? Hindi agad nakasagot si Crystal. Kaya mo ba? Kailangan. Ilang araw ang lumipas, sinubukan nilang maging normal. Walang lunch together, walang private talks, puro trabaho lang. Pero mas lalong naging awkward. Meeting room, habang nagsasalita si Crystal sa presentation, paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Miguel. At sa tuwing magtatamang kanilang mga mata, unang umiiwas si Miguel. Bakit parang
Ako naman ang hinahanap ngayon. Sa pantry, habang nagkakape si Crystal, biglang may nagsalita sa likod niya. Ikaw si Crystal, di ba? Ani ng babae. Paglingon niya, nakita niyang isang eleganting babae. Nakangiti pero matalim ang tingin. Opo, kayo po? I'm Andrea. Saad ng babae. Huminto siya sandali bago ngumiti. Fiancé ni Miguel. Sabi pa nito. Parang bumagsak ang mundo ni Crystal. Fiancé? Yes, hindi pa lang public. Saad ng babae. Hindi makapagsalita si Crystal. Kaya sana, alam mo kung saan ka lulugar. Ani ng babae. Iniwan siya nito na parang walang nangyari. Kinagabihan, tahimik si Crystal sa desk niya. Hindi siya makapag-focus. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Andrea. Fiancé. Napapikit siya, pilit pinipigilan ng sakit sa dibdib. Pero biglang, why do you look like that? Nagulat siya na makita si Miguel sa harap niya. Sir, may problema ba? Napatingin si Crystal sa kanya, punong-puno ng tanong. Sir, may fiancé po kayo? Napatigil si Miguel. Sa unang pagkakataon, siya naman ang nawalan ng sagot. Natawa si Miguel sa tanong ni Crystal. Isang mahina pero halatang amused na tawa. Fiancé? Umiling siya saka napasandal sa gilid ng mesa. Wala akong fiancé. Napatigil si Crystal. Pero si Andrea po. Si Andrea. Napabuntong hininga siya. Ganyan talaga yon, mahilig mga sar. Ibig sabihin, hindi po totoo? Hindi. Parang walang biglang gumaan sa pakiramdam ni Crystal, pero kasabay noon, may kakaibang hiya rin siyang naramdaman. Bakit po niya gagawin yun? Because she likes me. Nanlaki ang mata ni Crystal, and she doesn't like anyone getting close to me. Natahimik si Crystal. Bigla niyang naalala ang mga tingin ni Andrea, ang paraan ng pagsasalita nito, ang babalang ibinigay nito. So sinasadya niya pong takutin ako? Looks like it. Sandaling natahimik ang dalawa, pero bago pa man makaiwas si Crystal. Did it work? Napatingin siya kay Miguel. Natakot ka ba? Hindi agad nakasagot si Crystal. Hindi po. Liar. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Crystal. You were affected. Sir, were you jealous? Parang napako si Crystal sa kinatatayuan niya. Ano po, hindi po. Then why did you look hurt? Hindi na makasagot si Crystal dahil alam niyang tama naman ito. Hindi lang siya natakot, nasaktan siya. At iyon ang mas nakakatakot. Kinabukasan, mas naging tahimik si Crystal, mas maingat, mas umiiwas. Pero mas lalong naging mapagmasid si Andrea. Sa hallway, so kinausap ka na niya? Ani Andrea. Napatigil si Crystal. Ano po? Miguel, dinasclaim na niya ako, no? Saad ng babae. Hindi makasagot si Crystal. Alam mo, ang bilis mo makapasok sa atensyon niya. Saad pa nito. Wala pong don't play innocent. Ani ng babae. Tahimik. I've known him for years. Dagdag ni Andrea. So, bahagyang nagulat si Andrea sa sagot niya. Hindi ko po kasalanan kung paano siya makitungo sa akin. Ngumiti si Andrea pero halatang hindi yun masaya. Tignan natin kung hanggang kailan katatagal. Saad ni Andrea. Sa opisina ni Miguel. You talk to Andrea again? Ang bilis naman pong malaman. I don't like her bothering you. Sir, kaya ko naman pong ipagtanggol ang sarili ko. I can see that. Sandaling katahimikan. But still, stay away from her. Bakit naman po? Because I don't want you getting hurt. Napahinto si Crystal. Sir, hindi niyo po ako responsibilidad. I know. Lumapit siya ng kaunti. But I want to be. Parang tumigil ang mundo ni Crystal. Sir, please, Crystal. Mas naging mahina ang boses niya. Stop calling me sir when it's just the two of us. Napakagatlabi si Crystal. Miguel. Sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan nito. At doon, ngumiti si Miguel. Hindi pilyo, hindi mapang-asar. Kundi totoo. That sounds better. Sa labas ng opisina, mahigpit ang hawak ni Andrea sa folder habang naririnig ang lahat. So, you're really playing this game, Miguel.
Tumingin siya sa direksyon ni Crystal. Fine. Dahan-dahan siyang ngumiti. Let's make it more interesting. Mas lalong naging malapit si Crystal at Miguel sa isa't isa. Mula sa simpleng lunch, naging sabay ng uwian. Mula sa work discussions, nauwi na sa kwentuhan. Tungkol sa buhay, sa pangarap at sa mga bagay na hindi nila basta sinasabi sa iba. Unti-unti, nabawasan ang distansya. Unti-unti, naging natural. Isang gabi, magkatabi silang nakaupo sa loob ng kotse ni Miguel. Tahimik pero komportable. Hindi ko akalaing darating sa point na ganito tayo. Na lagi kitang kasama? Na hindi na awkward? Hindi na ba? Napangiti si Crystal. Medyo na lang. Pareho silang natawa. Pero sa loob ng katahimikan, may isang bagay na pareho nilang nararamdaman. Isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan. Sa mansyon ni Miguel, kinagabihan, dumating si Miguel sa bahay nila. Pero pagpasok pa lang niya, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Miguel, ani ng ina ni Miguel. Mom, is it true? Saad ng ginang. Napakunutan noon ni Miguel. What? Lumabas naman ang kanyang ama, seryoso pero may halong ngiti. May babae ka na raw. Saad ng ginang. Halos matawa si Miguel. Sino nagsabi? May nakakita sa inyo, lagi ro kayo magkasama. Saad pa nito, grabe naman ang balita. So, totoo nga? Tanong ng ginang. Saglit siyang natahimik. Pumasok sa isip niya ang mga ngiti ni Crystal, ang mga sandaling magkasama sila. Ang paraan ng pagtawag nito sa pangalan niya. She's important. Biglang kinilig ang kanyang ina. I knew it. Saad ng ginang. Kailan namin makikilala? Tanong ng kanyang ama. Dad, invite her for dinner this weekend. Dad, hindi pa. Miguel, please. Gusto lang namin siya makilala. Saad ng ginang. Napatigil si Miguel. Hindi pa siya handa. Hindi pa malinaw yung lahat sa kanila ni Crystal. Pero, okay, I will ask her. Kinabukasan, habang nasa opisina, halatang may iniisip si Miguel. Samantalang si Crystal naman ay tahimik lang sa desk niya. Hanggang sa, Crystal, napatingin siya. Come to my office. Sa loob ng opisina, Sir, Miguel, may papagawa po ba kayo? Napangiti si Miguel sa pagkakabanggit niya ng pangalan nito. Wala. Po? I just need to ask you something. Biglang kinabahan si Crystal. Ano po yun? Sandaling natahimik si Miguel para nag-iisip kung paano sisimulan. My parents. Napakunutan noon ni Crystal. Want to meet you. Parang tumigil ang mundo ni Crystal. Ha? They heard about you. Ano pong narinig nila? That there's someone who's been with me a lot lately. Sir, Miguel, hindi po pwede yan. Why not? Ano pong sasabihin ko sa kanila? The truth. Which is, lumapit siya ng bahagya. That you're someone important to me. Napatigil si Crystal. Miguel, hindi pa po malinaw ang lahat sa atin. I know. Tahimik. That's why I want them to meet you. Bakit po? Because I'm serious about you. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Crystal. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Sa labas ng opisina, nakatayo si Andrea, tahimik na nakikinig. Meeting the parents ha? Ani ng babae. Ngumiti siya pero puno ng plano. Let's see if you can survive that, Crystal. Saad ng babae. Dumating ang gabing kinatatakutan ni Crystal. Ang dinner kasama ang mga magulang ni Miguel. Pagdating pa lang niya sa mansyon, halos manginig ang kamay niya sa kaba. Napatingin siya kay Miguel na tila kalmado lang. Relax, I'm here. Mas lalo po akong kinakabahan dahil dyan eh. Bahagyang umiti si Miguel sa kamera ang hinawakan ng kamay niya. Trust me. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Crystal sa loob ng dining area. Pagpasok pa lang nila, agad silang sinalubong ng mga magulang ni Miguel na pareho nakangiti. Ikaw si Crystal? Ang ganda mo naman. Ani ng ina ni Miguel. Thank you po. Halika, maupo kayo. Excited na kaming makilala ka. Saad ng ginang. Halos hindi na alam ni Crystal kung saan siya titingin.
Habang kumakain, sunod-sunod ang tanong ng mga magulang ni Miguel. Gano'n na kayo katagal ni Miguel? Tanong ng ginang. Halos mabulunan si Crystal. Kami po. Napatingin siya kay Miguel. Not long, mama. Pero mukhang seryoso na. Saad ang ama ni Miguel. Yes. Napatigil si Crystal sa sagot niya. Paano kayo nagkakilala? Tanong ng Ginoo. Sa office po. Office romance, classic. Saad pa ng Ginoo. Hindi na nakasagot si Crystal. Gusto niyang itama. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero sa tuwing makikita niya saya sa mga mata ng mga magulang ni Miguel, hindi niya magawang sirain yon. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Crystal. Bahagya siya nagulat pero hindi siya kumawala. Just go with it. Napatingin si Crystal sa kanya. At sa unang pagkakataon, parang hindi na siya natatakot. Pagkatapos ng dinner, habang nagkakape ang mga magulang ni Miguel, mas lalo pa silang naging open. Alam mo Crystal, matagal na naming hinihintay na may pakilala si Miguel. Saad ng ginang. At mukhang ikaw na yon. Saad pa ng ama ni Miguel. Hindi makapagsalita si Crystal. Mom, Dad, we like her Miguel. Ani ng ginang. Tumigil si Miguel. Take care of her. Saad ng ama na lalaki. Napatingin si Miguel kay Crystal. I will. Tahimik ang loob ng kotse. Pareho silang walang imik. Hanggang sa... Miguel, tama ba yung ginawa natin? Hindi. Napatingin siya rito. Pero ayoko rin sirain yung saya nila. Ako nga rin eh. Sandaling katahimikan. Pero parang mali. It is. Huminto ang sasakyan. Humarap si Miguel kay Crystal. So, tell me. Ano po? Do you want it to stay alive? Hindi agad nakasagot si Crystal. Dahil ang totoo, habang kasama niya si Miguel kanina, habang hawak nitong kamay niya, habang tinatawag siyang important, parang hindi na yon kasinungalingan. Hindi ko na alam. Gumiti si Miguel. Hindi masaya pero puno ng ibig sabihin. Ito na ang simula. Sa kabilang banda, sa loob ng kotse, mahigpit ang hawak ni Andrea sa manibela habang nakatingin sa mansyon. They really brought her there. Napangiti siya. Okay, Anya, huminga siya ng malalim. Time to end this. Saad ng babae. Matapos ang dinner, hindi lang si Miguel ang naging malapit kay Crystal, kundi pati na rin ang mga magulang nito. Ilang araw matapos ang dinner, habang nasa opisina si Crystal, biglang nagring ang phone niya. Hello po? Crystal, iha, kumain ka na ba? Ani ng ginang. Nagulat si Crystal. Ma'am. Naku, wag mo kong tawaging ma'am. Tawagin mo kong mom. Saad nito. Napangiti si Crystal kahit kinakabahan. Opo, mom. Ayan, mas magandang pakinggan. Saad ng ginang. Kinagabihan, niyaya ulit siya ng pamilya ni Miguel sa mansyon. Ngayon, mas relax na siya. Pagpasok pa lang niya, Crystal, tawag ng ina ni Miguel. Agad siya niyakap nito na parang matagal na silang magkakilala. Busy po ako agad? Of course, ikaw lang naman ang babaeng dinala ni Miguel dito. Saad ng ina ni Miguel. Napailing si Miguel habang nakasunod sa kanila. Ma'am, baka ma-pressure siya. Ikaw ang tumahimik dyan, kami ni Crystal ang magkausap. Ani ng ginang. Napangiti si Crystal. Sa kusina, tinuruan siya ng mom ni Miguel magluto. Alam mo, Miguel was never like this before. Saad ng ginang. Po, hindi siya nagdadala ng babae dito. Hindi rin siya ngumingiti ng ganyan. Ani ng ina ng lalaki. Napatingin si Crystal kay Miguel na nasa labas, kausap ang ama nito. At tama nga. May kakaibang lambot sa mukha nito kapag nakatingin sa kanya. Ganun po ba? So thank you, iha. Ani ng ginang. Biglang nahiya si Crystal. Sa sala, naglalaro naman ng chess si Miguel at ang kanyang ama. Mas gumaling ka. Ani ng ama ni Miguel. Practice lang, dad. Or inspiration. Saad ng kanyang ama. Napangiti si Miguel. Hindi na niya itinanggi. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad sila sa garden. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Magkatabi silang naglalakad.
Hindi ko akalaing magiging ganito ako komportable sa pamilya niyo. They like you. Ramdam ko nga po. Good. Saglit silang natahimik. Ikaw, bakit parang okay lang sa lahat? Sa alin? Sa pag-aakala nilang tayo. Huminto si Miguel sa paglalakad. Humarap siya kay Crystal. Because I don't hate the idea. Biglang uminit ang pisngi ni Crystal. Miguel, do you? Hindi agad siya nakasagot. Hindi rin naman. Ngumiti si Miguel. Dahan-dahan itong inabot ang kamay ni Crystal. At this time, hindi na siya nagulat. Hindi na rin siya kumawala. Sa malayo, nakatingin ang mga magulang ni Miguel mula sa terrace. Tignan mo sila. Saad ng ginang. Mukhang tuloy-tuloy na yan. Saad ng Ginoo sa asawa. Sana nga. Ani ng ginang. Sa garden, magkahawak kamay pa rin sila. Tahimik pero puno ng damdamin. Hindi pa nila sinasabi. Hindi pa nila inaamin. Pero pareho na nilang alam na ang dating kasinungalingan unti-unti nang nagiging totoo. Mabilis sa lumipas sa mga araw. At sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo pang naging malapit si Miguel at Crystal sa isa't isa. Hindi na lamang ito basta tungkol sa trabaho. Naging parte na sila ng araw ng isa't isa. Sa umaga, good morning. You're 5 minutes early. Gusto ko lang pong mauna. Para makita ako? Nanlaki ang mata ni Crystal. Si Sir Miguel. Natawa si Miguel. Halatang natutuwa sa reaksyon niya. Sa tanghali, hindi na kailangang pilitin. Automatic na sabay silang kumakain. Try this. Ayoko po baka hindi masarap. Trust me. Pinilit niya itong tikman. Masarap nga. Told you. Sa uwian, hindi na rin ito nagtatanong. Hatid na kita. Hindi na po. Get in. At kahit anong tanggi ni Crystal, sumasakay pa rin siya. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Crystal sa desk niya, biglang may lumapag na kape sa harapan niya. Pagtingin niya, si Miguel. Para sa akin po ito? No, para sa katabi mo. Napangiti si Crystal. Thank you. Anything for you. Bahagyang natigilan si Crystal. Hindi niya alam kung bakit pero bawat simpleng salita ni Miguel tumatatak. Isang gabi habang nasa loob sila ng kotse pauwi, tahimik lang ang paligid. Nakatingin si Crystal sa bintana. Miguel? Masaya ako. Napatingin si Miguel sa kanya. Sa lahat na nangyayari, kahit magulo kung paano nagsimula, masaya ako na nakilala kita. Sandaling natahimik si Miguel. Pagkatapos, ngumiti siya. Same. Nagkatinginan sila. Mas matagal kaysa dati. Mas malalim. Bigla, may dumaan na motor sa harap nila kaya bahagyang napapreno si Miguel. Napalapit si Crystal sa kanya. Masyadong malapit. Halos magdikit ang mukha nila. Napahinto ang dalawa. Tahimik. Ramdam ang hininga ng isa't isa. Miguel, Crystal. Unti-unting lumapit si Miguel. Hindi nakagalaw si Crystal. Hindi siya umaatras. Handa na sana pero biglang bumusina sa sasakyan sa likod nila. Napatras si Miguel. Pareho silang natawa, nahihiya. Timing naman. Next time. Biglang uminit ang pisngi ni Crystal. Pagdating sa bahay ni Crystal, hindi agad siya bumaba. Miguel, thank you sa lahat. You don't have to thank me. Gusto ko lang. Gumiti si Miguel. Good night, Crystal. Good night. Pagbaba niya ng kotse, hindi niya napigilang mapangiti. At sa loob ng sasakyan, si Miguel naman ay napailing habang nakangiti rin. Sa gabing yun, pareho silang hindi agad nakatulog dahil sa iisang dahilan. Pareho na nilang hinihintay ang susunod na pagkakataon. Sa trabaho, marami pa ring nagbubulong-bulungan. Hindi nawala ang mga tingin, hindi rin nawala ang mga usapan sa gilid. Sila na talaga yan sigurado. Halata naman araw-araw magkasama. Hindi na yan normal na boss-employee. Pero sa pagkakataong ito, mas pinili ni Crystal at Miguel na huwag yung pansinin. Sa desk ni Crystal, tahimik siya nagtatrabaho. Pilit nakafocus sa laptop. Pero kahit hindi siya tumitingin, ramdam niya ang mga mata ng ibang tao. Hayaan mo na, hindi naman silang importante.
Biglang may nagpatong ng folder sa mesa niya. Review this. Napatingin siya. Opo. Ignore them. Bahagyang umiti si Crystal. Trying my best. Sa meeting room, professional, maayos, walang halong personal. Let's proceed with the next report. Yes, sir. Walang kahit anong pahiwatig. Pero sa tuwing nagtatamang kanilang mga mata, may lihim ng ngiti. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad si Crystal sa hallway, may ilang empleyado ang biglang tumahimik pagdaan niya. Pero hindi na siya nagpaapekto. Sa halip, diretso lang siya sa paglalakad, taas noo. Sa pantry, nagkakape si Crystal nang biglang may tumabi sa kanya. Si Miguel. Sir, Miguel, baka may makakita. Let them. Ikaw talaga. Pagod ka? Medyo. Hindi na nagsalita si Miguel. Sa halip, inabot niya ang kape nito tinikman. Uy, too sweet. Di wag mong inumin. I didn't say I don't like it. Napailing si Crystal, nangingiti. Sa hapon, habang busy ang lahat, tahimik na lumapit si Miguel sa desk ni Crystal. Dinner later? Napatingin si Crystal. Hindi pa ba tayo nag-dinner kagabi? So? Sige po, good. Sa kabilang dulo ng office, may mga matang nakamasid. Pero sa pagkakataong ito, wala na yung epekto. Dahil sa gitna ng ingay at bulungan, mas pinili ni Crystal at Miguel ang isa't isa. Sa labas ng building, uwian. Magkatabi silang naglalakad. Hindi nagmamadali, hindi nagtatago. Sanay na ako. Sa alin? Sa kanila. Good. Saglit siyang huminto. Because I'm not planning to stop. Napatingin si Crystal sa kanya. Miguel, I like being with you. Tahimik, simple, pero totoo. Napangiti si Crystal. Ako rin. Sa gitna ng lahat, ng usapan, tingin at duda, mas naging matatag ang nararamdaman nila. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na hindi na ito basta aksidente, kundi isang bagay na pareho nilang pinipiling panindigan. Dumating ang araw ng malaking event sa kumpanya. Excited at medyo kinakabahan si Crystal, pero halatang kumalma na makita si Miguel. Ready ka na ba? Medyo po, pero okay lang. Good, let's go together. Pagdating sa venue, maganda ang dekorasyon, kumikinang ang mga ilaw at marami ang dumalo. Ang dami pala ng tao. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Habang naglalakad sila papasok, hawak ang kamay ni Miguel, si Crystal ng bahagya. Hindi siya kumawala pero ramdam niya ang tibok ng puso niya. Sa loob ng event, maraming tao nagbabalik tanaw sa kanila. Nagbubulong at nakatingin pero hindi na nila pinapansin. Parang lahat po nakatingin. Ignore them, let's enjoy the night. Naglakad sila sa crowd, nakangiti sa isa't isa at bawat simpleng tawa o pagtawa nila ay ramdam na ramdam sa isa't isa. Sa cocktail area, try this. Thank you. To us. To us. Biglang nagtagpong kanilang mga mata. Tahimik ngunit puno ng damdamin. Sa dance floor, may tumugtog na mabagal na kanta. Dance with me? Sir, Miguel. Don't call me that, just Miguel. Hinawakan siya ni Miguel at dahan-dahan silang naglapat sa ritmo ng musika. Hindi sila nag-usap, pero ramdam nila ang bawat paglapit ng isa't isa. Tahimik na sandali sa gilid ng dance floor. You know, I like being with you. I like being with you too. Nagtagpo ang kanilang mga kamay at parang tumigil ang mundo sa paligid nila. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Sa pagtatapos ng event, habang pauwi na sila, magkahawak kamay sa kotse. Salamat sa gabing ito. It's nothing. I'm glad you're here with me. Tahimik sila, pero bawat tingin, bawat ngiti at bawat hawak ng kamay, puno ng unspoken connection na lalong nagpapalapit sa kanilang dalawa. Sa bawat araw na lumilipas sa opisina, unti-unting nararamdaman ni Crystal ang isang damdamin na hindi niya dapat maramdaman. Para kay Miguel. Habang nagtatrabaho sa desk niya. Crystal, huwag mong maramdaman to. Hindi pa pwede. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa tuwing may magtatama sa tingin sa kanya, lalo na kay Miguel. Sa bawat simpleng ngiti o paglapit ito sa kanya, parang may kumakalog sa dibdib niya na hindi niya kayang itago.
Sa pantry, habang nagkakape, nakaharap niya si Miguel. Good morning. Good morning, Miguel. May mga sandali na gusto niyang humarap sa kanya at sabihin ng totoo pero pinigilan niya ang sarili. Para kay Miguel at para hindi masirang kanilang sitwasyon sa opisina. Sa meeting room, habang nagpe-present siya ng report, naramdaman niya ang tingin ni Miguel sa kanya. Hindi niya kayang mapatingin ng diretso sa kanya. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa PowerPoint. Pero kahit sa gilid ang mata niya, alam niyang naroroon ito, ang lalaki na bumabalik tanaw sa kanya. Sa hapon, hindi ko pwedeng ipakita to. Hindi pa panahon. Napapailing siya sa sarili. Alam niyang mahirap ang pigilan ito. Alam niyang kapag pinapayagan niya ang sarili, baka masanay siya at mawala ng kontrol. Ngunit sa kabila ng lahat, mas pinipili niya pa rin ang pagiging maingat para kay Miguel at para sa kanila. Sa pag-uwi, sa kotse tahimik sila. You've been quiet today. Medyo lang po. Are you okay? Yeah, I'm fine. Tahimik silang pauwi. Pero sa loob ng puso ni Crystal, bawat sandali kasama si Miguel ay nag-iiwan ng damdaming hindi niya kayang itanggi. Kahit pa pinipigilan niya ito. Dumating ang weekend at sa wakas ay magkasama sina Crystal at Miguel sa labas ng opisina. Walang trabaho, walang tensyon, puro kasiyahan at kilig. Umaga sa coffee shop. So, coffee date? Po, yes, para sa weekend po. No sir, just Miguel. Habang nag-order, palagi nakagkakatinginan sila at napapangiti sa bawat maliit na biro ng isa't isa. Ang saya pala kapag kasama siya. Sa park, pagkatapos ng coffee, naglakad sila sa park na malapit sa city. Race ka sa akin? Ha? Ikaw lang po mahilig sa laro? Come on, let's have fun. Dahil sa pagtatalo, nagtakbuhan sila sa pathway ng park. Habang nagtatakbo, nahulog ng bahagya ang bag ni Crystal, kaya't agad siyang tinulungan ni Miguel. Careful. Sir, opo, Miguel, okay lang po. Napatawa lang si Miguel pero ramdam ni Crystal ang init ng tingin niya, hindi mapigilan ang tibok ng puso niya. Sa playground area, nakakita sila ng swings at sabay silang umupo. Push you? Sige po, okay lang po. Basta dahan-dahan lang. Relax lang. Habang unti-unting umaangat ang swing, parang lumilipad ang kilig ni Crystal. Miguel, parang gusto ko na lang tumagal dito. Me too. Ice cream break. Sa tapat ng park, huminto sila sa isang ice cream cart. I'll get yours. Hindi po kailangan, kaya ko naman. I just want to. Habang hawak ni Miguel ang ice cream niya, hindi niya maiwasang mapangiti. Miguel, sobra ka na po. Am I? Parang tumigil ang oras sa paligid nila. Sa bawat tingin, bawat ngiti, ang kilig ay unti-unting lumalalim. Sa pagtatapos ng araw, naglakad silang magkasama pa uwi. Hawak ang kamay ng isa't isa. Thank you sa araw na to. Thank you din, Cristo. Ang saya kasama ka. Sa huling sandali bago maghiwalay sa gate ng bahay ni Crystal, tumigil si Miguel. Next weekend, repeat? Yes, I'll be ready. At sabay silang umiti. Walang tanong, walang sablay. Puro kilig at tamis ng unang weekend bonding nila. Ilang araw pagkatapos ng kanilang coffee at park bonding, nagplano si Miguel ng isang special na outing. Isang mini carnival sa city. Ang dami ng tao dito, parang lagi may gimmick. Exactly, kaya ikaw kasama ko. Pagdating sa entrance, handa ka na ba? Sir po, Miguel, okay lang po ba ito? No sir, just me, and yes, it's okay. Nakangiti si Crystal, pilit tinatagong kilig sa puso niya. Sa Ferris wheel, habang nakaupo sila sa maliit na cabin, unti-unting umaangat ang Ferris wheel. Miguel, mataas na po ito. Relax lang, I'm here. Sa itaas, ramdam nila ang malamig na hangin at nakatingin sa maliwanag na city lights. Ang ganda, parang sa pelikula. Yeah, but you make it better. Parang tumigil ang mundo kay Crystal sa sandaling yun. Napangiti siya, bahagyang napalapit kay Miguel. Try mo ito, shooting game. If you win, I'll get you a prize. Sir, Miguel, hindi po ako sanay. Then, I'll help you. Habang nagtutulungan sa laro, palaging nagkatinginan at nagtatawanan. Miguel, natamaan mo na naman. You're aiming wrong.
di ikaw mali. Napatawa silang pareho at sa bawat tama nila, mas lalo nilang nararamdaman ang closeness nila. Maya-maya, kumain naman sila ng cotton candy. Miguel, ang tamis nito. Not as sweet as you. Napatingin si Crystal kay Miguel at bahagyang napahinto sa pagkain. Miguel, what? Hindi na sila nakagalaw ng sandali. Ramdaman tibok ng puso ng isa't isa sa gitna ng tunog ng musika at tawanan sa carnival. Sa roller coaster, sumakay din sila. Miguel, baka mahulog ako. Relax lang, I'll hold you. Habang umaakyat, sabay silang sumigaw sa tuwa at kilig sa bawat pagbaba at kurba ng ride. Pagkatapos ng ride, hindi nila maiwasang matawanan sabay. Medyo basang buhok at buhok na lumilipad dahil sa hangin. Miguel, ang saya. Sabi ko na nga, kasama ka mas masaya. Pagkatapos ng carnival, naglakad sila pa uwi, magkahawak kamay. Salamat sa buong araw na ito. I'm glad you had fun. Tahimik sila pero ramdam ang bawat damdamin. Mas light, mas kilig at mas close pa sa isa't isa. Habang tumatagal, unti-unting lumalala ang nararamdaman ni Crystal para kay Miguel. Sa opisina isang araw, Crystal, kailangan mong pigilan to. Hindi pwede, hindi pa tamang panahon. Pero sa bawat sandaling kasama si Miguel, sa bawat pagtitig niya, sa bawat malambing na ngiti, parang mas lalo lang lumalakas ang nararamdaman niya. Crystal, are you okay? You seem distracted today. Okay lang po. Medyo marami lang pong trabaho. Sigurado ka? You don't have to pretend. Para kay Crystal, mahirap ang sandaling yun. Gusto niya lumapit, gusto niya sabihin ang lahat, pero pinipigilan niya ang sarili. Sa pantry, habang nagkakape, magkasabay silang nagbuhos ng sarili nilang drinks. Careful, hot. Salamat po. Napahinto siya sa sarili. Why does every small thing he does make my heart race? Napailing siya kay Miguel at dahan-dahang itinago ang pulang pisngi. Sa hapon, habang nagtatrabaho sa desk niya, may dumaan na empleyado at nagtanong tungkol sa report. Yun po ay... Biglang tumingin siya kay Miguel. At sa sandaling yun, ramdam niya ang tibok ng puso niya na parang hindi na niya kayang kontrolin. Crystal, stop it. Kailangan mong pigilan. Sa kotse pa uwi, tahimik ang biyahe. You've been quiet all day. Medyo lang po. Are you sure? You can tell me anything. Tahimik siya. Para kay Crystal, bawat salitang sinasabi ni Miguel ay parang dagok sa puso niya. Paalala na gusto niya sabihin ng totoo, pero kailangan niyang itago. Hindi pa. Hindi ko pa pwedeng ipakita. Hindi pa tama. Sa bahay, pagbaba ng kotse, hinarap siya ni Miguel. Good night, Crystal. Good night, Miguel. Habang naglalakad siya papasok ng bahay, huminto sandali at napatingin sa buwan. Miguel, someday, I won't have to hold it in. Pero ngayon, kailangan kong pigilan ang sarili ko. At sa gabing yon, habang natutulog, hindi niya maiwasang isipin. Ang bawat araw ay parang lumalakas lang ang damdaming hindi niya dapat maramdaman. Isang araw, muling bumisita ang mga magulang ni Miguel sa opisina. Welcome po sa office. Pero bago pa siya makapagpatuloy, agad siyang hinanap ni Mrs. Herrera. Crystal, iha. Saad ng ginang. Hello po, Mom. Hello po, Dad. Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nakikita. Saad ng Ginoo. Okay naman po, medyo busy sa trabaho. Well, we came all the way to see you. Saad ng ginang. Habang naglalakad sa hallway, Crystal, tulungan mo kaming magkita ni Miguel. Ani ng ginang. Opo, nasa office lang po siya. Habang pinapakita ni Crystal kung saan nakatambay si Miguel, hindi maiwasan niyang mapangiti at maramdaman ang mabilis sa tibok ng puso niya. Sa loob niya, ramdam niyang damdamin na matagal niyang pinipigilan at ngayon parang lalo lang lumalala. Pagdating sa opisina ni Miguel, Mom, Dad, anong ginagawa niyo dito? We wanted to see you at syempre, kasama mo rin ang favorite na taga-opisina mo. Saad ng ginang. Opo, hello po Mr. and Mrs. Herrera. Huwag mong i-stress si Crystal, nagabala siya para ipakita sa inyong office. Sa lunch area,
Nagtanong-tanong ang mga magulang ni Miguel kay Crystal tungkol sa trabaho at hobbies niya. Ganito po kadalas ang trabaho at sa hobbies ko po, mahilig po ako sa reading at baking. I see. So Miguel talks about you a lot, ha? Saad ng ginang. Siguro po. Napangiti si Miguel. Halatang tuwan-tuwa na nakikita ang side ni Crystal na hindi niya nakikita sa opisina. Napatingin si Crystal sa kanya at sa loob niya, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ang damdamin niya kay Miguel ay unti-unting lumalala pero kailangan pa rin niyang pigilan ang sarili. Pagkatapos ng lunch, habang pauwi na mga magulang ni Miguel, tumigil sila sa doorway ni Crystal. Iha, you're such a lovely young lady. We're so happy Miguel has you around. Saad ng ginang. Thank you po. I'm happy to know you too. We will be visiting again soon. Don't forget to have fun. Saad ng Ginoo. Ang dami ko pong nararamdaman, pero kailangan ko pa rin pigilan ang sarili ko para kay Miguel. Pagkatapos ng pagbisita ng mga magulang ni Miguel, muling bumalik sa normal ang ritmo ng opisina. Okay, kailangang matapos to bago mag-meeting. Need any help? I can manage po. Thank you. Sa meeting room, tahimik ang lahat. Nakatutok sa presentation ni Crystal. Great job. Thank you po. Kahit abala sa trabaho, ramdam pa rin ni Crystal ang mabilis sa tibok ng puso niya tuwing nakikita niya si Miguel. Pinipilit niyang ituon ang atensyon sa reports, meetings at deadlines. Pero sa bawat sandali, parang may maliit na bahagi ng puso niya na palaging nakatingin kay Miguel. Sa pantry, tamang-tama lang, medyo pagod na rin. Coffee break? Opo, here, para sa'yo. Habang hawak ni Miguel ang kape sa kanya, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa kabila ng abala sa trabaho, bawat simpleng kilos ni Miguel ay nakakapagbigay ng kilig. Hapon. Okay, almost done. Biglang may dumating na urgent request mula sa kliyente. Don't worry, we'll handle this together. Opo, salamat. Bago mag-uwian, busy day Opo, pero manageable po. Good, at least we survive another day. Abalaman pero hindi ko maiwasang isipin siya. At kahit pilit kong pigilan ang damdamin ko, ramdam ko mas lalo lang tong lumalalim. Sa loob ng opisina, habang abala sa trabaho, unti-unting naramdaman ni Crystal na mas lumalala ang kanyang nararamdaman kay Miguel. Sa desk ni Crystal, Crystal, ano ba to? Bakit ganitong puso ko tuwing nakikita ko siya? Bakit ang bilis ang tibok ko? Kahit hindi ko naman dapat maramdaman to. Habang nagtatype ng report, naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso, si Miguel. Crystal, okay ka lang ba? Mukhang distracted ka. Oo Miguel, okay lang ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang hindi mo kailangan mag-isa. Miguel, ang bait niya, pero bakit parang gusto ko na sabihin ang lahat, pero kailangan kong pigilan. Sa pantry, wag mong ipakita Crystal, wag mong ipakita, hindi pa pwede, hindi pa tama. Coffee break? Yes, coffee break. Here, para sa'yo. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Para kay Crystal, parang tumigil ang oras. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Miguel at ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso niya. Ang dami ko na nga nararamdaman. Bakit parang hindi ko na makontrol? Kailangan kong pigilan para sa sarili ko, para sa kanya, para sa lahat. Sa meeting room, habang nagre-review ng report kasama ang team, napapansin ni Miguel ang lungkot at pagka-distract ni Crystal. Crystal, you seem quiet today. Are you sure everything's okay? Opo, just a bit tired lang. I hope so, but if something's bothering you, you can always tell me. Hindi pa pwede. Kailangan kong pigilan ang damdamin ko. Kahit mahirap, kahit gusto kong sumuko na. Pagkatapos ng work, sa elevator pa uwi. See you tomorrow, Crystal. Take care. Opo, salamat Miguel. Pag-uwi sa bahay, Crystal, ang takot ko sa sarili kong damdamin. Mas lalo lang lumalala. Pero kailangan ko pa rin pigilan to. Hindi pa panahon. Hindi pa tama. Kailangan ko maging maingat. Para kay Miguel. Para sa sarili ko. Lumipas sa mga araw at tila hindi namamalayan ni Crystal kung paano nagiging mas espesyal ang bawat sandali kasama si Miguel. Kahit abala sa trabaho, ang bawat tingin at simpleng ngiti ni Miguel ay nagiiwan ng kilig sa kanyang puso. Sa opisina, okay, kailangan tapusin to bagong meeting. Crystal, kailangan mo ba ng break?
Okay lang po ako. Here, para sa'yo. Baka makatulong sa'yo. Salamat Miguel. Anytime. Basta nandito lang ako kung kailangan mo Habang umuupo si Crystal, napatingin siya sa kape at sa gilid ng mesa. Ramdam ang init mula sa simpleng pagkilos ni Miguel. Bakit ganito? Bawat maliit na bagay niya nakakakilig na sa akin, pero kailangan ko pa rin pigilan ang sarili ko. Sa pantry? Okay lang Crystal, kontrolado mo to. Hindi mo kailangang ipakita ang nararamdaman mo. You're smiling today, what's up? Wala, medyo maganda lang po yung araw ko. Well, if you say so, pero alam mo, lagi akong handa makinig kapag gusto mo mag-share. Miguel, sobra nang nararamdaman ko. Mas lalo lang lumalala. Kailangan ko pa rin pigilan. Pero paano kung hindi ko na kaya? Sa meeting, Crystal, your presentation was really good today. Thank you po. Pinagpraktisan ko po kasi. I know, and it shows. I'm impressed. Bakit ganito? Bawat salita niya, bawat tingin niya, parang tumitigil ang mundo ko. Pero kailangan ko pa rin pigilan. Pagkatapos ng trabaho, see you tomorrow, Crystal. Don't stay too late Opo, salamat, Miguel. You too po. Habang naglalakad pa uwi, nag-iisip si Crystal. Mabilis sa mga araw. Bawat sandali ay mas espesyal kapag kasama siya. Pero ang takot ko sa sarili kong damdamin ay mas lalong lumalala. Kailangan ko pa rin maging maingat para kay Miguel, para sa sarili ko. Sa bahay, umupo siya sa kama. Huminga ng malalim at muling inisip ang bawat interaction niya kay Miguel sa loob ng linggo. Crystal, bawat araw na lumilipas, mas lalo lang itong lumalakas. Pero kailangan ko pa rin pigilan ang sarili ko. Hindi pa tama, hindi pa ngayon. Isang umaga, habang abala sa mga report sa opisina, nakarating kay Miguel ang isang balita na agad niyang naramdaman na nakakagalit. Sa opisina, kumalat ang tsismis. May mga bulungan sa gilid, patingin-tingin, pabulong na tawa. Alam mo ba kaya daw close si Crystal kay Sir Miguel? May ginagawa daw siya. Halata naman biglang paborito. Hindi alam ni Crystal na siya na palang pinag-uusapan. Sa loob ng opisina ni Miguel, mahigpit ang hawak niya sa papel, halatang galit. Sino nagsimula nito? Sir, kumakalat po sa team, may nagsumbong na employee. Sinasabi nilang inaakit daw po kayo ni Crystal kaya siya napapalapit sa inyo. Saad ang HR staff. Tahimik pero ramdam ang bigat. That's a serious accusation. And it's not just gossip. That's damaging someone's dignity. Opo sir, kaya po dinala na agad namin sa inyo. Saad pa nito. Find out who started this. I want names. Sa labas, habang nagtatype si Crystal, napansin niyang may kakaiba. May mga tingin, may mga bulong. Unti-unti siyang kinakabahan. Bakit parang iba yung tingin nila ngayon? Biglang may lumapit. Crystal, tawag ka raw ni Sir Miguel. Napalunok siya. Sa loob ng opisina, dahan-dahan siyang kumatok. Sir, pinatawag niyo po ako? Pagpasok niya, nakita niyang seryoso si Miguel. Ibang-iba sa dati. Kinabahan siya. May mali po ba sa report ko? Crystal, may kumakalat na issue tungkol sa atin. Parang huminto ang mundo niya. Issue po? Sinasabi nila, inaakit mo raw ako, kaya raw tayo nagiging close. Namutla siya. Sir, hindi po totoo yun. Hindi ko po kayang gawin yun. Hindi ko po kayang... I know. Napatigil siya. Po? I know you, Crystal. And I know your character. Hindi ako naniniwala sa kanila. Doon na bumigay ang emosyon niya. Pero sir, masakit po. Hindi ko naman po intensyon. Sinusubukan ko nga pong... Napahinto siya. Sinusubukan mo? Napayuko si Crystal. Kontrolin ang sarili ko. Tahimik, mas lalong bumigat ang hangin. Crystal. Sir, alam ko pong mali. Kung ano man itong nararamdaman ko, kaya pinipigilan ko po. Araw-araw. Kasi ayoko masira yung respeto niyo sa akin. At lalong ayoko masira kayo dahil sa akin. Napatingin si Miguel sa kanya. Hindi na bilang boss lang, kundi bilang isang taong naaapektuhan din. You don't have to carry that alone. Kailangan ko po kasi trabaho ko to. At kayo po ang boss ko. Sa labas ng opisina, lalong lumakas ang usapan. Pero sa loob, dalawang taong parehong lumalaban sa nararamdaman nila.
Kinabukasan sa opisina, ibang atmosfera. Tahimik pero mabigat. May announcement. All employees please proceed to the conference room. Nagkatinginan ng lahat. Bakit may meeting? Kinabahan siya. Sa conference room, nakapuesto ng lahat. May mga bulungan pa rin. Pagbukas ng pinto, pumasok si Miguel. Seryoso ito habang nakasunod sa kanyang HR. Tumahimik ang buong kwarto. Let's get straight to the point. Lahat napatingin. May kumakalat na chismis tungkol sa isa sa mga empleyado natin. Kay Crystal. Napatingin lahat kay Crystal. Parang gusto niyang maglaho sa iya. And I will not tolerate that. Nabiglaan lahat. Accusing someone of seduction, questioning her integrity, that's not just unprofessional. That is disrespectful. Tahimik, walang makaimik. Crystal is one of the most hardworking and dedicated employees in this company. Kung naging close man kami, it's because of her work ethic, not because of whatever nonsense you're spreading. May ilan na napayuko. If anyone here thinks they can ruin someone's reputation just because of insecurity or personal feelings, then you don't belong in this company. Ramdam ang bigat. Si Crystal nangingilid ang luha. And this doesn't stop here. Nagbigay siya ng senya sa HR. We conducted an internal review. Hindi lang tungkol sa chismis, kundi pati sa isang insidente ng company party. Nagkagulo ang lahat. Party? The night Crystal almost collapsed dahil may naglagay ng kung ano sa inumin niya. Biglang nanlaki ang mata ni Crystal. Sir, we reviewed CCTV footage and gathered statements. Tahimik, kinakabahan ang iba. And we found out who did it. Parang huminto ang oras. Dahan-dahan tumingin si Miguel sa isang empleyado sa gitna. Mark. Nagulat ang lahat. Si Mark, yung tahimik laging nasa paligid ni Crystal. Unti-unting namutla. Sir, hindi po enough. Tumayo si Miguel. Mas lalong naging intimidating. You've liked her for a long time, haven't you? Tahimik si Mark. And when she didn't notice you, you decided to do something unforgivable. Sir, hindi ko po intensyon na saktan siya. Gusto ko lang po na mapalapit siya sa akin. Nagulantangan lahat. Grabe. Ikaw? Naalala niya ang gabing yon. Ang hilo, ang pagkawala ng kontrol. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. You crossed the line. That wasn't admiration. That was manipulation. And it's dangerous. Effective immediately, Mark is terminated. Further actions may be taken based on legal grounds. Saad ng HR. Napaupo si Mark, tuluyang bumagsak. And as for the rumors, tumingin siya sa lahat. If I hear even one more word against her, there will be no consequences. Tahimik. Walang makatingin sa kanila. Respect your colleagues. That's the bare minimum. Isa-isang lumabas sa mga empleyado. Walang imikan. Sa loob na iwan si Crystal at Miguel. Tahimik. Mabigat pa rin ang hangin. Sir, salamat po. You didn't deserve any of that. Akala ko po kasalanan ko. No, none of this is your fault. Doon tuluyang pumatak ang luha niya. You're safe now. Saglit na katahimikan. Sir, mas lalo pong magiging mahirap pigilan. What do you mean? Napatingin siya. Yung nararamdaman ko. Tahimik. Hindi na nakasagot si Miguel agad. Pero sa mga mata niya, may nararamdaman na rin. Gabi sa opisina. Halos wala ng tao. Tahimik ang buong floor. Tanging ilaw lang sa cubicle ni Crystal ang bukas. Nakaupo siya pero hindi makapag-focus. Paulit-ulit sa isip niya nangyari kanina. Bakit ganito? Mas lalo lang lumala. Napapikit siya, biglang may kumatok. Sir? Pagtingala niya, naroon si Miguel. Pero iba ang aura niya ngayon. Hindi na boss lang, mas personal, mas totoo. Pwede ba kita makausap? Kinabahan si Crystal pero tumango. Sa loob ng opisina ni Miguel, sinara niya ang pinto. Tahimik, ramdam ang tensyon. Crystal, kanina nung sinabi mo na mas lalo nang mahirap pigilan, I need to know that. Napayuko siya.
Hindi niya alam kung kakayanin niyang sabihin. Sir, baka mas mabuti pong huwag na. No, don't hold back this time. Tahimik, huminga siya ng malalim. Gusto ko po kayo. Parang huminto ang mundo. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po pinalano. Pero habang tumatagal, mas lalo ko po kayong hinahanap. Kaya ko pong iwasan, kaya ko pong magpanggap. Pero hindi ko na po kaya magsinungaling sa sarili ko. Tahimik, hindi siya makatingin kay Miguel. Pero alam ko pong mali, kasi kayo po yung boss ko. Mahabang katahimikan, si Miguel napapikit, parang matagal niya na rin kinikimkim. You think it's easy for me? Napatingin si Crystal. Every day I try to keep my distance. Every time you smile, every time you talk to me, I have to remind myself na may limit. Lumapit siya ng isa pang hakbang. I'm your boss, Crystal. I'm supposed to protect you, not to confuse you. Sir, but the truth is, saglit siyang tumigil. I like it too. Parang bumagsak ang lahat ng pader. Napatakip ng bibig si Crystal. Hindi lang basta gusto. I've been holding it back for so long. Tahimik, pero ang tibok ng puso nila halos marinig. Bakit po hindi niyo sinabi? Because I didn't want to put you in this situation. You deserve a normal life, a normal love, hindi yung complicated na ganito. Pero ito po yung nararamdaman ko. Kayo po. Magkalapit na sila, halos wala ng distansya. If we cross this line, there is no turning back. Matagal na po ako nasa linya na yan. Tahimik. Tumingin si Miguel sa kanya para naghahanap ng huling dahilan para umatras. Pero wala. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Crystal. Are you sure? Opo. Then don't run away this time. Hindi na po. At sa unang pagkakataon, hindi na nila pinigilan ang sarili nila. Naglapat ang kanilang mga labing dalawa. Ramdam ang pagmamahal nilang dalawa sa isa't isa. Sa sumunod na araw, naging mas sweet na sila sa isa't isa dahil alam na nilang kanilang tunay na nararamdaman. Isang gabi, naganda ng dinner si Miguel para sa kanilang dalawa ni Crystal. Sa labas ng pinto, huminga ng malalim si Crystal bago kumatok, kinakabahan. Kalma lang, hindi natutulad dati. Pagbukas ng pinto, naroon si Miguel. Nakangiti, relaxed, ibang-iba sa boss na nakikita niya araw-araw. You came. Opo, in-invite niyo po ako eh. You don't have to call me sir tonight. Napahinto siya. Sige, Miguel. Parang nanibago siya sa sarili niyang sinabi. Sa loob, umupo sila sa mesa. Tahimik sa una pero hindi awkward. Parang parehong ina-adjust ang sarili sa bagong sitwasyon. I cooked, sana magustuhan mo. Kayo po, ikaw nagluto? Don't look so surprised. Hindi ko lang po akalaing ganito kayo. There's a lot you don't know about me. Gusto ko pong malaman. Saglit na katahimikan. Pero ngayon, mas malambing. Habang kumakain, unti-unting nawawala ang hiya. Nagkukwentuhan sila. Hindi na boss at employee, kundi Miguel at Crystal na lang. Alam mo dati, iniisip ko kung anong klaseng tao ka kapag wala ka sa opisina. And, mas mabait ka pala at mas totoo. Napangiti si Miguel. Ikaw din, mas madaldal ka pala kapag comfortable ka na. Grabe naman. Pagkatapos kumain, lumapit si Crystal sa bintana. Tanaw ang city lights. Ang ganda. Lumapit si Miguel sa likod niya, hindi agad nagsalita. Crystal. Dahan-dahan siyang humarap. Magkalapitan naman sila. Pero ngayon, walang takot. About us. Biglang kinabahan ulit si Crystal. Miguel, I meant what I said. Kapag pinasok natin to, hindi magiging madali. There will be rules, people will talk, and I might have to make difficult decisions. Alam ko po, alam ko yun. Are you ready for that? Saglit siya nag-isip, pero hindi siya umatras. Mas natatakot po ako sa what if kaysa sa hirap. Napangiti si Miguel. This time, mas malalim. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Crystal. You're braver than you think. Hindi po, ikaw lang po yung dahilan. Tahimik, pero puno ng damdamin. Dahan-dahan siyang hinila ni Miguel palapit. Hindi na nagmamadali. Mas maingat, mas totoo.
Then we'll face it together. Together. At muli, nagtagpong kanilang mga labi. Mas malalim, mas sigurado, hindi na pagtatago, kundi pagpili sa isa't isa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dalawang taong matagal nang lumalaban. Sa wakas, tumigil na. At pinili na ang isa't isa. Ilang buwan na lumipas, marami na ang nagbago. Hindi sila ganong katago. Alam na ng ilang malalapit na tao sa opisina tungkol sa kanila. Dumaan sila sa usap, adjustment at tamang proseso para maging maayos ang kanilang sitwasyon. At ngayon, mas matatag na sila. Isang hapon, Crystal, free ka ba this weekend? Opo, oo pala. Bakit? May gusto lang akong puntahan natin. Saan? Surprise. Makalipas ang ilang araw, dinala siya ni Miguel sa isang lugar sa labas ng syudad. Tahimik, preskong hangin. Isang garden punong-puno ng ilaw at bulaklak. Miguel, ang ganda naman dito. Ngumiti lang siya. Come with me. Habang naglalakad, napansin ni Crystal may mga litrato, mga memories nila. Yung unang presentation niya, yung coffee breaks, yung gabing umamin sila sa isa't isa. Ginawa mo to? Every moment with you matters to me. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Pagdating sa gitna ng garden, may ilaw, may simpleng setup. At doon, huminto si Miguel. Huminga siya ng malalim. Crystal. Biglang kinabahan si Crystal. Miguel, bakit parang hindi niya natapos? Dahil dahan-dahang lumuhod si Miguel. Napatakip ng bibig si Crystal. Miguel, hindi naging madali yung simula natin. Punong-puno ng takot, limit at mga bagay na kailangan nating pigilan. But you stayed. You chose me. Kahit komplikado. Binuksan niyang kahon, isang singsing. You changed my life, Crystal. You made me realize na hindi lang trabaho ang mundo ko, na may mas mahalaga pa pala. And I don't want a future without you in it. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Crystal. So I'm done holding back. Crystal, will you marry me? Tahimik pero puno ng damdamin ng paligid. Ang tagal kong pinigilan. Ang tagal kong tinago. Tapos ngayon, ibibigay mo lahat ng ganito lang? You deserve more than this. Hindi na niya napigilan. Tumango siya sunod-sunod. Oo Miguel. Oo, papakasalan kita. Ngumiti si Miguel parang nabunutan ng tinig. Dahan-dahan niyang sinuot ang singsing sa daliri ni Crystal. Pagkatayo niya, agad siya niyakap ni Crystal, mahigpit, parang ayaw na niyang pakawalan. Hindi na ako matatakot. Hindi na kita pababayaan. At sa gitna ng ilaw, bulaklak at tahimik na gabi, nagtagpong kanilang mga labi. Hindi na lihim, hindi na bawal, kundi isang pangakong habang buhay. Dumating ang araw ng kanilang kasal, maliwanag ang umaga. Sa bridal room, nakaupo si Crystal sa harap ng salamin. Suot ang kanyang wedding gown. Simple pero napakaganda. Nanginginig ang kamay niya. Hindi ko akalain, darating ako sa puntong ito. May pumasok. Ready ka na? Anda na, kahit kinakabahan. Sa aisle, nakatayo si Miguel sa harap. Suot ang suit, maayos pero halatang kinakabahan. Huminga siya ng malalim. This is it. Tumugtog ang music. Lahat napatingin. Dahan-dahang naglakad si Crystal. Parang huminto ang mundo. Sa paningin ni Miguel, siya lang ang nakikita niya. Unti-unting napangiti si Miguel. Ang ganda mo. Pagdating sa harap, nagkatitigan sila. Parehong may luha. We are gathered here today. Saad ng pari. Dumating ang oras para sa kanilang wedding vows. Tahimik ang lahat. Ito na ang pinakamahalagang parte. Huminga siya ng malalim. Bahagyang nanginginig ang boses. Crystal, ngumiti siya. Hindi ko akalain na sa isang simpleng good morning sa opisina, magsisimula ang pinakamahalagang parte ng buhay ko. May mahihinang tawa sa paligid. Pinigilan ko to noon kasi natatakot ako. Natatakot ako masaktan ka. Matakot na baka hindi kita mabigyan ng buhay na deserve mo. Saglit siya napahinto. Pero ikaw, hindi ka umatras. You stayed, you chose me. Even when it was hard. Nangingilid ang luha niya.
At ngayon, pipiliin kita araw-araw. Sa mga araw na madali at lalo na sa mga araw na mahirap, I promise to protect you, not as your boss, but as your partner. I promise to listen, to understand, and to love you the way you deserve. You're my home, Crystal, and I will spend the rest of my life proving that choosing you is the best decision I've ever made. Tahimik, maraming naiiyak, huminga siya ng malalim, halatang naiiyak. Miguel, ngumiti siya habang may luha. Ang tagal kong pinigilan ang nararamdaman ko. Ang tagal kong kinumbinsan sarili ko na hindi pwede, na mali, na kailangan kong lumayo. Napahinto siya habang nanginginig ang boses. Pero kahit anong pilit ko, ikaw pa rin. May mga napangiti. Ikaw yung taong nagpatawa sa akin sa gitna ng pagod. Ikaw yung taong nagparamdam sa akin na kaya kong maging totoo, na hindi ko kailangan magpanggap. Natakot ako sobra. Pero mas natakot ako na mawala ka. Tuluyan ang tumulo ang luha niya. Kaya pinili kita. Araw-araw, kahit mahirap. I promise to stand beside you. Hindi lang kapag masaya, kundi lalo na kapag kailangan mo ng lakas. I will love you, not perfectly, but honestly. At habang buhay, pipilitin kita, Miguel. Pipiliin kita palagi. Tahimik, halos lahat umiiyak. By the power vested in me. Ani ng pare. Si Miguel at Crystal magkahawak ang kamay. You may now kiss the bride. Saad ng pare. Ngumiti si Miguel. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Crystal. Asawa na kita. Asawa na kita. At sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa gitna ng lahat, dalawang taong minsang natakot magmahal. Ngayon, matapang nang pinili ang isa't isa. Habang buhay. Gabi matapos ang kasal. Tahimik na ang paligid. Pagod ang lahat sa saya, sa iyakan, sa tawanan. Pero para kina Miguel at Crystal, parang ngayon palang nagsisimula ang lahat. Sa loob ng kanilang kwarto, mahina ang ilaw. May mga bulaklak pa rin sa paligid. Mga paalala ng araw na hindi nila makakalimutan. Dahan-dahang pumasok si Crystal. Hawak ang laylayan ng gown niya. Huminga siya ng malalim. Asawa na niya ako. Paglingon niya, naroon si Miguel. Nakatayo lang, nakatingin sa kanya. Parang hindi pa rin makapaniwala. You're really here? Napangiti si Crystal, nahihiya. Oo naman, saan pa ba ako pupunta? Saglit na katahimikan pero hindi nakakailang. Mas mabigat sa damdamin. Dahan-dahang lumapit si Miguel, hindi nagmamadali. Parang ninanamnam ang bawat sandali. Kanina habang naglalakad ka sa aisle, I felt like everything finally made sense. Napatingin si Crystal sa kanya. Ako rin, parang lahat ng takot nawala na. Magkalapit na sila, halos wala ng distansya. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Maingat, parang mahal na mahal. Asawa na kita. Napangiti si Crystal, nangingilid ang luha. Asawa na kita. Hindi na niya napigilan. Niyakap niya si Miguel. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagpili sa akin. Tahimik pero puno ng pagmamahal. Dahan-dahang humiwalay si Miguel. Tinignan siya, parang siya lang ang mundo niya. Pagod ka na ba? Medyo, pero ayoko matulog agad. Same. Umupo sila sa kama, magkatabi, magkahawak ang kamay. Alam mo dati iniisip ko kung mangyayari to. Yung tayo. And now, mas maganda pala sa inaasahan ko. Ngumiti si Miguel. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok ni Crystal. This is just the beginning. Simula pa lang. Dahan-dahan siyang hinila ni Miguel palapit. Hindi nagmamadali. Puno ng lambing. At sa gabing yun, hindi kailangan ng maraming salita. Hindi kailangan ng madaling galaw. Kundi, mga yakap na may pangako. Mga titig na may kasiguraduhan. At pagmamahal na hindi kailangang itago. Sa unang gabi bilang mag-asawa, hindi lang sila magkasama, kundi buo. Kinabukasan, mahinang sikat ang araw na sumasala sa bintana. Tahimik at malamig ang hangin pero puno ng warmth sa loob ng kwarto. Si Crystal nakayaka pa rin sa unan.
Napapikit pa rin sa init ng gabi. Huminga siya ng malalim. Parang gusto niyang ulitin ang bawat sandali kahapon. Si Miguel gising na rin, nakatingin sa kanya. Hindi niya mapigilan ng ngiti. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay niya sa kamay ni Crystal. "Good morning, asawa ko." "Good morning, Miguel." Tumayo si Miguel, hinila si Crystal sa tabi niya. Magkahawak pa rin ang mga kamay nila habang naglalakad papunta sa bintana. "Alam mo, Crystal, parang kahapon lang pero ramdam ko mas matatag tayo ngayon." "Mas matatag at mas masaya." "Every morning from now on, gagawin natin tong masaya. Together." Together. Humarap sila sa bintana. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Bumabalot sa kanila sa soft golden light. Magkahawak ang mga kamay, nakangiti at ramdam ang intimacy ng pagiging mag-asawa. "Hindi ko akalaing ganito pala. Ang ganda ng life ko." "At hindi ko rin akalaing may ganitong kaligayahan hanggang sa dumating ka." Tahimik lang sila, hindi kailangan ng maraming salita. Parang sapat ng init ng kanilang mga kamay, ang tibok ng kanilang mga puso at ang halakhak ng liwanag sa umaga. "Good morning, asawa ko. Ready ka na ba sa ating unang breakfast together?" "Oo, pero pwede munang yakap muna?" "Of course." Sa unang umaga bilang mag-asawa, hindi lang sila magkasama sa kwarto kundi sa buhay. Tahimik, malambing at punong-puno ng pangako na sila ay magtatagpo, magmamahalan at aalagaan ng isa't isa sa habang buhay. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, tahimik sa bahay nila Miguel. Si Crystal nakaupo sa sofa, hawak-hawak ang tiyan niya. May halo ng saya at kaba sa kanyang mga mata. Si Miguel pumasok sa sala mula sa kusina. Hawak ang 2 tasa ng tsaa. Napangiti siya na makita si Crystal. "Good morning, ikaw na naman ang gising na maaga." Hindi naman ako ganong nagising. Nagulat lang ako sa pakiramdam kanina." "Crystal, ikaw ba nararamdaman mo rin?" "Parang may gumagalaw." "Yun, ang baby natin. Ang sarap ng pakiramdam." Lumapit si Miguel at niyakap si Crystal mula sa likod. Hinaplas ang tiyan niya ng dahan-dahan. "Alam mo, Crystal, sa wakas, 3 puso ng pagmamahalan sa isa't isa. Ikaw, ako at baby natin. Hindi ko akalaing magiging ganito kaligaya. Lahat ng hirap at kaba sa tingin ko sulit na. At alam ko mas marami pa tayong hihirapan. Pero kakayanin natin, together." "Promise, Miguel, aalagaan natin siya ng buong puso." "At pangahawakan natin ang isa't isa habang lumalaki siya, habang lumalago ang pamilya natin." Tahimik sila, magkahawak ang mga kamay, naglalakad sa sala. Ang bagong kabanata ng kanilang buhay, punong-puno ng pagmamahal, pag-aalaga at pangarap, ay nagsisimula na. "Crystal, sigurado ka ba na handa ka na sa lahat ng adventures natin bilang pamilya?" "Kung kasama kita, handa na ako, Miguel." At sa gabing yun, magkahawak sila, nakangiti at tahimik, pero puno ng pangako at pagmamahal. Ang maliit na buhay na nasa tiyan ni Crystal ay nagsilbing simula ng bagong pamilya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa kilig at romantikong sandali, kundi sa pagtitiwala, suporta at pagiging kasama sa bawat yugto ng buhay, mula sa tawa, problema hanggang sa mga milestone na magkasama. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo,
Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Camsur, Flordet Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fe Navares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani,
Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson,
Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Andersen, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.